Isang clearing operation na ang ikinasa ng action line nitong Huwebes sa kahabaan ng East Bank Road matapos makakuha ng impormasyon na madami na namang umanong informal settlers sa nasabing lugar. Mapuno, tago at malapit sa ilog kung kaya't delikadong tambayan lalo na kung babahayan. Makailang beses nang pinuntahan ng action line ang lugar. Ilang individual na ang na-relocate ngunit bumabalik pa din. Inabutan ng action line ang ilang pamilya. May mga bata pa sa ilalim ng Javier Bridge. May tent, kagamitan sa bahay at tila ginawa ng tirahan ang lugar. Ang mas nakakaalarma, may mga na-recover na ipinagbabawal na gamot at parapernalya. Pinaligpit ng clearing team ang mga personal na gamit sa mga informal settlers at pinakiusapang iwanan na ang lugar. Ilan sa mga ito nagkusa at nagmadaling umalis, may ibang nanatili pa. Sa ilalim ng direktiba ng hepe ng action line na si Bong De Leon ay sinimula ng operasyon at nakipagtulungan sa Pasig City Police. Yung sa East Bank sa atin, kaya natin ikini-clearing yun. Parang continuous clearing operation monitoring kasi allegedly marami na namang nagsisimulang magtayo ng mga istruktura doon. Yung uumpisahan, kunyari, pahingahan, gaalaga ng kambing, ng baboy, ng mga tapos susunod doon magkakaroon na naman ng mga malalaking istruktura. So ngayon pa lang pinipigilan na natin siya. Actually, ang inutos ko nga doon ay tanggalin lahat ng mga puno ng mga saging doon na ginagawa pong nilang mismong poste nung kanilang itinatayong istruktura. Hindi tayo papayag na matayuan uli yun. Baka mamaya pagsimula naman ng problema. Lalo ngayon nagsisimula na naman mag-uulan. Nakita natin nung nakaraan, umikot ako doon, kasama ko ang taga-NHA, si Architect Monong. Meron kami nakitang mga bata na nung nakatira doon sa ibaba na ang alleged ay taga Batangas, na i-clearing na sila, na i-relocate na, nabigyan na ng tulong ng lokal na pamahalaan, bumalik pa doon. So, ibig sabihin na hindi sila sumunod sa kasunduan na lisanin na yung delikadong lugar. Pinababa ko na yung ating tipris sa pangunguna ni Ms. Jen para lang at least makita natin na kung ano talaga yung sitwasyon nung ating East Bank ngayon. So, ang order ko, tanggalin muna yung mga puno doon na nakakasagabal, yung tinataguan nila para makita natin kung paano natin sila matutulungan. Siguro depende na rin kasama yung ating lokal na barangay. Siguro i-endorse natin yung pamilya na yon. Actually, ang order ko sa Tipris ay kunin yung pamilyang matanda at may mga bata, dalhin sa barangay for proper disposition, baka sakaling kailangan ng CSWD. Isa pa yun, kaya yung mga istruktura kung pahingahan lang, okay sana So, yun nga yung tawag sa atin, yung nasa isinend na report sa akin ng ating field officers sa pangunguna ni Sir Alan, may mga nakuhang parapernalya, mga foils, na yun ang ginagawang ngayong lugar nitong mga masasamang elemento na ginagawang drug den o nagkakaroon ng mga session na mga drug users doon. So ngayon medyo mapipigilan kasi wala nang mga nakaharang na puno. So isa rin yun sa pinakamagandang ginawa ng ating operation. Nakipag-ugnayan kami sa barangay at kapulisan ngayon at tuloy-tuloy ito. Hindi natin ititigil to hanggang makita natin na malinis yan at i-endorse natin sa engineering para gawan ng mga fence o mga security fence at baka sakali maipa-dredging natin at medyo gumanda yung daloy ng tubig doon para kung sakaling dumating man yung mga sinasabi nating pagbaha o pagtaas ng tubig ay makakatulong itong ating Floodway Manggahan Channel. Pakiusap niya sa mga Pasigueño na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling may makitang mga taong nagtatayo, tumitira o nagtatago sa ilalim ng tulay ng East Bank Road. Makikiusap ako doon sa mga nanonood po. Baka may mga kakilala po kayo o kaya naman may mga kaibigan kayo na nandoon o may nakikita po kayo na mga nagtatayo o may naglalagay doon, pakireport lang po sa aming opisina sa Action Line Division po at agaran po namin pupuntahan yon para mapigilan po yung mga masasamang elemento po na gustong magtago doon sa ilalim ng tulay at saka sa East Bank Road. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.